Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Nandito pa rin tayo sa napakahalagang usapin hinggil kay Shaitan, na kung saan gusto natin patunayan na si Shaitan ay talagang kalaban natin at kailanman ay hindi siya nagkaroon ng kakayanan para makialam sa banal na Quran. Kaya, yun na nga, paano mangyari na nakayanin ng makialam ay ang banal na Quran mismo ay binalaan tayo, binalaan ng sangkatauhan, hindi lang mga mananampalataya, binalaan niyang sangkatauhan mula kay Shaitan at inutusan tayo ng banal na Quran na ituring na kalaban si Shaitan, at hindi lang si Shaitan, kundi ituring natin ang kalaban si Shaitan at ang kanyang mga ahzab, kanyang mga sundalo, at ang mga sundalo ni Shaitan, mga kapatid, ay Shaitan na jin, yung hindi nakikita, at saka yung Shaitan na tao na nakikita. Ibig sabihin, dito matindi na talagang babalan ng Allah sa atin dito, na hindi lang balaan tayo kay Shaitan na hindi nakikita, pati sa Shaitan na nakikita. Ibig sabihin ang mga tao. Dahil ito, ang mga tao na ito, o yung mga tagasunod ni Shaitan, jin man siya o taon man siya, ay mga tao ng impyerno. Mga tao ng impyerno. Shaitan na jin na hindi nakikita, o Shaitan na tao na nakikita, lahat sila ay sa impyernong mapupunta, na kung kaya binalaan tayo ng banal na Quran na lumayo sa dalawang klase ng Shaitan na ito. Mahina man sa kanila o malakas, sino man sa kanila, ay kailangan layuan natin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakit kasi matindi ang babala ng Allah sa atin hinggil sa bagay na ito? Kasi si Shaitan ay ipinangako niya sa Allah na lahat ng susunod sa kanya ay dadalin niya sa impyernong apoy. Katulad ng sinabi ng Allah sa kung hindi ko nakakamali sa gawing dulo ng Suratul Zumar. Hindi Zumar mga kapatid. Surat Sad. Sa gawing dulo ng Surat Sad, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pangako ni Shaitan, sinabi niya sa Allah, فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Sumusumpa ako sa kataas-taasan mo at kadakilaan mo, ililigaw ko silang lahat.
Sino ang tinutukoy ni Shaitan sa ililigaw ko silang lahat? Unang-una, yung jinn na kapwa ng jinn na naniniwala sa Allah. Pangalawa, yung tao na Shaitan. At maraming Shaitan na tao. Kaya mag-ingat kayo. Akala niyo kaibigan, yung pala yung munafik na Shaitan. Kaya binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay pangako ni Shaitan. Sabi niya, la'ughwiyannahum ajma'in. Pero doon sa dulo, sabi na, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maliban sa yung mga alipin na mga sincere. Sabihin, mukhlis sila, taus puso sila, dalisay ang kanilang layunin sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kaya ni Shaitan. Kaya yun ang sandata natin mga kapatid. Pagiging totoong mananampalataya, pagiging sincere sa Allah, dalisay na layunin sa lahat ng ating ginagawa, doon hindi tayo makayanan ni Shaitan. Pero minsan, yun ay si Shaitan na jinn. Si Shaitan na tao ay maaaring mas matindi ang magagawa. Okay. Kaya dito sa ayang ito mga kapatid, ano ang sabi ng Allah Surat Fatir? Surat Fatir ay Surah 35, Surah na ika-35 na banal ng Quran at versikulo na ika-6 na pong versikulo ng Surat Fatir. Ganito ang sinabi ng Allah, Inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Katunayan, si Shaitan ay inyong kalaban. Fattakhiduhu aduwa ay dahil doon, ituring niyo silang kalaban. Ituring niyo si Shaitan na kalaban. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kaya si Shaitan ay hinahikayat niya ang kanyang mga kagrupo, kanyang mga tagasunod, upang sila ay may sama niya sa as-sa'ir, sa naglalaglab na apoy ng impyerno. Naglalalaglab na apoy ng impyerno ay si Shaitan ay dinadala niya ang kanyang mga tagasunod doon. Kaya ito'y babala ko sa aking sarili mga kapatid. At babala ko sa inyong lahat na huwag kayong magpalinlang kay Shaitan kasi dadalhin tayo sa impyerno. Kaya bukod sa patunay ng mga salitang ito ay patunay na hindi salita ni Shaitan, kundi salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, makatotohanan ng salita, na binalaan tayo na huwag tayong magpalinlang kay Shaitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Kaya, magpakatotoo tayo, magpakatatag tayo, maging dalisay, pure, malinis ang ating intention sa ano man ang ginagawa natin, kabutihan, ano man ang ginagawa natin na pinahintulot ng Islam, at ang kabutihan, pagsamba sa Allah, kailangan tayo ay totoo, kailangan tayo ay dalisay, malinis ang ating layunin upang hindi tayo makayanan linlangin ni Shaitan. Yun ay katotohanan mga kapatid na napakahalaga sa atin lahat na kailangan makasigurado tayo sa katotohanan na ito. Kailangan tayo makasigurado. Kaya ganun nga mga kapatid, binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayo makisama kay Shaitan. Kasunod na mga bersikulo ng Surah Al-Baqarah mga kapatid ay halos ganun pa rin ang sinasabi. Halos ganun pa rin ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para patunayan niya na ang banal na Quran ay kanyang salita, hindi salita ng kahit sino, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at matinding-matindi. Kumbaga sa sobra-sobra yung babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin para hindi tayo
makisama, makihalo, makipagkaibigan. Kaya ganun nga mga kapatid, si Shaitan ay talagang matindi ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang tayo ay lumayo sa Kanya. Allahu Akbar. Upang tayo lumayo sa Kanya. At sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayuhan nas, o kayo mga tao, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kumain kayo mula sa anuman nilalaman o nagmumula sa kalupaan na halalan tayyiban, ipinahintulot at malinis. Ibig sabihin, pati sa pamaraan ng pagkain natin ay hindi nawawala si Shaitan. Kaya dahil doon, sinabi ng Allah, pagkatapos niya tayong utusan na kumain sa anuman ang nasa ibabaw ng lupa na halal. At sinundan niya, sabi niya, halalang tayyiban, halal at saka malinis. Ipinahintulot dahil malinis. O ipinahintulot na malinis. Ibig sabihin, yung mga ipinagbabawal, hindi malinis. Yun ang, malinaw dun eh. Pagkatapos noon, sabi niya, wala tatabi'u khutwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Huwag kayong sumunod sa mga yapak ni Shaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dahil si Shaitan ay inyong malinaw na kalaban. Malinaw na kalaban ninyo. Kaya kung titingnan natin, pati sa pagkain natin, ay napapakialaman ni Shaitan. Kaya huwag tayong sumunod sa kanyang mga yapak. Allahu Akbar. Siyempre kasi, yung pagkain na halal, ipapaliwanag lang natin ng konti. Dalawang klase kasi yung halal eh. Halal dahil malinis. Halal dahil malinis. Ibig sabihin, wala siyang bagay na, hindi nahaluan ng anumang bagay na marumi. Ha? Yun ang unang-unang halal. Malinis. Pangalawa, ay halal dahil sa nagmula sa pinagkakitaan na malinis, matuwid na pagkakitaan. Walang panlalamang, walang pang-aapi, at lalong walang pang-aagaw, walang kasinungalingan, walang pagnanakaw. Lahat nun ay dalawang klase ng halal. In general, dalawang klase ng halal. Halal na yung mismong kakainin natin ay halal, yung mismo malinis. Pangalawa, ay dahil sa yun ay kinita na nanggaling sa hindi halal, kaya hindi sa maging halal, o nanggaling sa halal kaya sa naging halal. Okay po mga kapatid? Kaya anong sabi ng Allah dito? Wala tattabi'u khutwati syaitan. Huwag niyong sundan o sundin ang mga yapak ni Shaitan. Okay? Huwag niyong sundin ang mga yapak ni Shaitan. Ngayon, saan doon sa dalawang klase ang yapak ni Shaitan? Doon sa halal dahil yung bagay na yun ay malinis? O doon sa halal dahil yun ay nanggaling sa malinis na pagkakitaan? Sabihin, kinita mo sa malinis na paraan. Kahit saan doon, ay pwedeng makialam si Shaitan, pero mas matindi ang pakikialam ni Shaitan dun sa kung paano mo kinita ang bagay. Kahit malinis siya, kung mali ang paraan ng pagkakita mo nito, ay magiging haram dun sa pagkain natin mga kapatid.
Kaya kailangan siguraduhin natin na walang panlilang, walang panluloko, walang pandadaya si Satan o walang pandadaya para hindi na pwedeng makialam si Satan. Walang panluloko, walang pang-aapi. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Isa pa rin sa napakahalagang bersikulo ng banal na Quran na kung saan talagang matindi ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin o sa sangkatauhan, na kung saan inutusan tayo ng banal na Quran na huwag sundin si Satan, katulad na ipaliwanag natin, at binala ng Allah ang sino man ang susunod sa kanya, na sinabi ng Allah na si Satan ay nagtuturo ng mga mahalay o karumaldumal na kasalanan, at ang mungkar, mga hindi kanais-nais na gawain, dahil itinuturo niya sa mga tao ang gawain ng mga masama, mga maruming gawain, karumalduman na gawain na katulad ng pakikiapid, katulad ng pagnanakaw, katulad ng pagpatay, katulad ng alit-alitan, ganun din ang pagkamuhi sa isa't isa. Yun yung mga matitinding kasalanan na kung saan pinapaganda ni Satan para may sagawa natin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kaya dahil doon sinabi ng Allah Suratul Nur, mga kapatid, ganito ang pagkasabi ng Allah sa Suratul Nur, Surah 24 ng banal na Quran, aya na 21, kabanatang 24 at bersikulo na 21, ganito ang kanyang sinabi. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, ito'y para sa inyo na mga mananampalataya. La tattabi'u khutuwati syaitan. Huwag niyong sundin ang mga yapak ni Satan. Si mga gawain ni Satan. O may yattabi'u khutuwati syaitan, dapat niyo mabatid
ang sino man ang susunod sa mga yapak ni Shaitan, ay dapat yung mabatid na si Shaitan, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Siya'y nag-utos ng mga kawalang hiyaan na kasalanan, mga matitinding kasalanan, wal munkar, at saka mga hindi ka nais-nais, hindi ka tanggap-tanggap na gawain. Allahu Akbar. Yun ang kanyang trabaho eh. Siya'y nag-uudyok, nag-iinganyo, nagtutulak sa atin, o nagbubuyo sa atin, na gumawa ng mga malaking kasalanan, mga matitinding kasalanan, mga karumal-dumal, at saka yung mungkar. Ibig sabihin ng mungkar, yung mga hindi ka tanggap-tanggap. Kahit sabihin pa natin pangkaraniwang gawain, pero hindi ka tanggap-tanggap. Katulad ng pagsisinungaling. Daling, malambot kasi ang dila, daling gawin eh. Pero hindi ka tanggap-tanggap. Allahu Akbar. Itong mga ganitong pamaraan ni Shaitan, kung hindi lang dahil sa kagandahan loob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi lang tayo mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpasalamat kayo mga mananampalataya, mahal kayo ng Allah. Kung hindi lang sa kagandahan loob at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang awa sa atin, ma zaka minkum min ahadin abadan, ay hindi niya linisin, ituwid ang sino man sa inyo. Ibig sabihin, tayo pala mga kapatid, ito nakakatakot eh. Tayo pala ay talagang hindi tayo nakakaligtas kay Shaitan. Ito nakakatakot din sa pabalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi niya, hindi tayo nakakaligtas kay Shaitan. Hindi tayo nakakaligtas. Kaya sinabi ng Allah, "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh." Kung hindi lang dahil sa kagandang loob ng Allah at ang kanyang pagmamahal sa inyo at awa sa inyo, ma zaka minkum min ahadin abadan. Abadan. Walang magiging matuwid sa inyo. Kung baka sa hindi kayo hahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magabayan, o hindi kayo kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o hindi dahil sa kanyang awa, walang maging matuwid sa inyo. At walang maging karapat-dapat sa inyo sa pagmamahal ng Allah at kanyang paraiso. Pero mahal tayo ng Allah eh. Tingnan nyo. Ibig sabihin, dito sa ayang ito ng Surat An-Nur, ay nililinaw ng Allah sa atin na talagang karamihan sa atin ay nagtagumpay sa kanya si Shaitan. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Tagumpay pala si Shaitan sa atin lahat. Allahu Akbar. Maliban sa, kaya nga sinasabing illal ma'sum. Maliban dun sa mga taong protektado ng Allah na katulad ng mga propeta. Ibig sabihin tayo pala ng pangkaraniwang tao, ay hindi kayo tayo maligtas. At aminin natin mga kapatid, ito'y pag-amin. Aminin natin tayong lahat, hindi tayo ligtas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itong part na ito na sinabi ng Allah, "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan." Nakakatakot. Kaya matakot tayo sa Allah para siguradong protektado niya tayo mula kay Shaitan. Kasi kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at sa kanyang awa sa atin, sa kanyang biyaya sa atin, ay walang sino man na ituwid, linisin ng Allah sa atin dahil sa ating kasalanan, dahil kay Shaitan. Kaya nakakatakot mga kapatid itong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mahal na tayo eh. Yun lang ang pag-asa natin ng kanyang pagmamahal sa atin eh. Na katulad sinabi sa
hadis o sinabi rin sa Quran. Nakatulad sinabi sa hadis Qudsi, inna rahmati wasi'at ghadabi. Ang aking awa at pagmamahal ay nasaklaw na ang aking galit. Allahu Akbar. Kaya rahmatullahi wasi'at kulla shay. Kung hindi dahil dun mga kapatid, nakakatakot si Shaitan talaga. At paano nga sabihin ng mga ligaw, mga masamang tao na ito'y salita niya, talagang binabalaan tayo na mula sa kanyang gawain. Walakin Allah yuzakki man yasha. Subalit ang Allah ay yuzakki man yasha. Nililinis niya, tinutuwid niya ang sino man ang kanyang nais. Inshallah kasama tayo doon. Wallahu sami'un alim. Ang Allah ay higit na nakakarinig sa anuman ang kilos natin, anuman ang ginagawa natin ay alam ng Allah. Anuman ang hakbangin ni Shaitan, alam ng Allah. Anuman ang hakbangin ni Shaitan, alam ng Allah. Kaya alam din niya kung anong kakayanan natin, kaya bahala siya sa atin. Gawin natin ang kaya natin, bahala ng Allah doon sa hindi natin kaya. Sa totoo lang mga kapatid. Alim, siyang higit na nakakaalam. Walang anumang bagay na nailihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'un alim. Higit na nakakarinig sa anuman ang galaw natin, higit na nakakaalam sa anuman ang kilos natin, anuman ang intention natin. Gusto natin gumawa ng masama pero ayaw niya dahil mahal niya tayo, kaya harangan niya tayo. Siyang higit na nakakaalam noon. At ganun tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala tayong magawa mga kapatid kundi magpasalamat sa Kanya at gawin na anuman ang kaya natin dahil dito sa paksang ito na pinapaksa natin patungkol sa banal na Quran, ang banal na Quran ay punong-puno ng pagbibigay ng babala. Para sa atin, laban kay Shaitan. Para hindi tayo makagawa ng anuman ng... Pero kasi si Shaitan kahit saan eh. Kaya, payo ko sa aking sarili mga kapatid, payo ko sa inyo. Dalasan natin ang pagpuri sa Allah, pag-alala sa Allah, at higit sa lahat, dalasan natin ang pagbabasa ng Quran, kahit man lang isang pahina, 2, 3, 4, 5, 10, 20, isang juz, o higit pa, araw-araw. Para malinis ang ating kalooban at mapalayo tayo kay Shaitan. Kasi sa mga bersikulo ito ng mga nabanggis natin mga kapatid, tuwing humahakbang tayo patungkol kay Shaitan, ay mas lalong nakakatakot ang mga hakbangin, mga galaw, mga gawain ni Shaitan upang tayo ipahamak. Allahu Akbar. Kaya dito sa sunod na aya ay sinabi ng Allah sa atin, yung mga karumal-dumal na gawain, rijis, mga karumal-dumal na gawain, at saka yung najasa, marumi na gawain, ito'y kabilang sa gawain ni Shaitan. Kabilang sa gawain ni Shaitan. Katulad ng kanyang babala sa atin mula sa pag-inom ng alak, mula sa sugal, at anuman ang mga idinudulit nito na kapahamakan, kasiraan, at anuman ang ginagawa ni Shaitan para sa mga ganitong gawain, ay harangan tayo mula sa pag-alaala at pagpuri sa Allah. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, Suratul Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. O kayo mga mananampalataya, katunayan ang alak at ang sugal, wal ansabu
wal azlam. Itong ansab at saka azlam, mga kapatid, ay isang uri ng panghuhula. Dalawang uri ng panghuhula. Unang-una, yung ansab. Ansab ay sa pamamagitan ng pana. Sa paano paraan? Siyempre, kung nakikita niyo mga kapatid yung sa gawain insik, yung meron silang malit na pana na hindi ko alam kung paano kasi hindi naman natin alam kasi isang uri ng panghuhula yun eh. Pagkatapos yung azlam. Azlam ay itong pamagitan ng pagpapalipad ng ibon. Ang mahalaga, itong bagay na ito, ansab at saka azlam ay dalawang uri ng panghuhula. Kayong mga magaling magpahula dyan ha, iwasan nyo kasi gawa ni Shaitan lahat to. Di tayo niligaw ni Shaitan. Ano ang sabi ng Allah? Rijisun min amali Shaitan. Ito'y karumal-dumal na gawa ni Shaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iwasan ninyo upang kayo magtagumpay. Innama yuridu Shaitan ay yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal maisir. Dahil ang nais lamang ni Shaitan sa inyo ay magkakaroon kayo ng paglalaban-laban, alitan, dahil sa alak at saka sugal. Wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah, at pigilin kayo mula sa pag-alaala sa Allah at pagsagawa ng sala o pagdarasal. Fahal antum muntahun? Ano, titigil na ba kayo? Maring tayong mga Muslim, mga kapatid, dito sa alak at sa kasugal, ay medyo napapalayo tayo ng konti. Pero sa nakikita ko hanggang ngayon, lalo na mga matatanda, mga babae, nandito pa rin sa anuman uri ng panghuhula, na is kabilang sa gawain ni Shaitan. Sabi ng Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iwasin upang kayo magtagumpay. At ang nais ni Shaitan sa mga gawain na ito, ay upang tayo mag-away-away, maglalaban-laban dahil sa alak at sa kasugal, at upang mapalayo tayo sa pag-alala sa Allah at pagsasala. Fahal antum muntahun? Ano, titigil na ba kayo? Tumigil na tayo, mga kapatid. Pakiusap. Tigil na tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.